Magandang gabi. Shout out ko muna ang mga kapatid ko sa Alpha Kappa Rho, ang Omicron Pi Chapter at sa lahat ng subscribers ko. Maraming salamat po. Ang kwento ko po ngayon ay karanasan ng katrabaho ko dati sa isang semiconductor company na tatawagin ko na lang na Ate Mayet. Si Ate Mayet ay isang machine operator sa sewing department kung saan hinihiwa ang isang die ng isang laser sa maliliit na piraso. Ang itsura ng die kapag buo pa, ito ay parang CD. At pag nahiwa naman ay maliliit na parisukat na kasing laki ng maliit na butones. Idinidikit naman ito sa die attach upang makabitan naman ng wire sa susunod na proseso, ang wire bonding. Ang itsura ng sewing department ay kasing laki lang ng malaking sala. May 3 machine ito na kung saan si Ate Mayet ang isa sa nagpapatakbo sa mga ito. Naka-aircon ang naturang silid para hindi makontamina ang mga produkto. Halos dito na umiikot ang karamihan ng oras sa kanyang buhay. 6 AM to 6 PM kasi ang schedule sa naturang kumpanya. 2 shift, pang-araw at panggabi. Kaunting panahon na lang ang nailalaan ni Ate Mayet sa kanyang pamilya. May isang araw naman na day off ang binibigay sa bawat empleyado, pero hindi pa rin sapat para makapagpahinga. 24 oras ang operasyon ng naturang planta. Kaya hindi maiwasang may masira na mga makina. Kaya may mga technician na nakatoka sa bawat makina. Si Ate Mayet naman sa tagal na niya sa trabaho at mahabang panahon na karanasan ay kaya na niyang i-maintain ang kanyang makina. Mga sumunod na buwan, taong 2007, sunod-sunod ang pagkasira ng mga makina. Hindi malaman ang dahilan ng pagkasira ng mga ito. Nakapagtataka kasi ay okay naman ang lahat ng mga parameters ng mga machine. Lahat ng standard and operating procedures ay nasunod naman. Yung mga materyales ay maayos naman. Isang gabi, bale panggabi ang schedule nun ni Ate Mayet. Ganun pa rin ang mga senaryo. Ay sunod-sunod ulit ang pagpalya ng mga makina. Hindi na niya kayang solusyonan ang mga pangyayari. Kaya napagpasyahan niya na tumawag na ng technician, pero wala siyang nakita kahit isa. Sabay-sabay na naman siguro na nag-iose break ang mga ito, kutob niya. Buti na lang kapapasok pa lang ng bagong bisor ng mga technician. Monthly basis kasi sila, kaya kahit anong oras pwede silang pumasok. Agad niya itong tinawag at sinabi ang problema ng kanyang makina. Itong bagong bisor pala ay tatawagin ko na lang na si Roy. Si Roy ay napapabalita sa buong planta na mayroon itong
Ikatlong mata. Madalas itong nagkukwento ng mga kababalagan ng kanyang mga karanasan. Sumama na nga itong si Roy kay Ate Mayet upang matingnan kung ano ang naging problema ng kanyang makina. Kung bakit bigla na lang itong hindi gumana. Habang sila ay naglalakad patungong department, biglang may nalaglag na isang magazine tray sa may likod nila. Ginagamit pala itong magazine tray upang isilid ang mga unit para hindi makontamina. Nakapagtataka na, paano naman malalaglag ito dahil sa pantay na pantay naman ang pagkakapatas ng mga ito. Katatapos pa lang kasi ng audit na isinasagawa buwan-buwan, kaya nakakasiguro sila na maayos ang pagkakasalansan nito. Biglang kinalibutan si Ate Mayet ng mga oras na yun. Patay pa naman ang mga ilaw doon sa bandang nilalakaran nila. Isang department din kasi yun at wala itong pasok sa gabing iyon, kaya nakapatay ang ilaw. Ilang minuto pa ang lumipas. Wala namang kasunod na pagpaparamdam hanggang makarating sila sa silid ng sewing department. Naunang pumasok si Ate Mayet upang ituro ang makinang pumalya. Nasa bungad pa lang ng pinto ang bisor na si Roy. Bigla itong nagwika ng, kaya pala. May nakita daw ito na isang bata na naglalaro sa tabi ng isang makina. Ayon dito, kaya pala palaging nasisira ang makina doon ay malimit itong kalikutin ng naturang bata. Ang batang nakita ni Roy ay isang ligaw na kaluluwa. Hindi na nakapagtrabaho ng maayos si Ate Mayet ng gabing yun. Kahit pa hindi naman niya nakita ang sinasabing bata. Naging maayos naman ang takbo ng mga makina hanggang sa sumapit ang umaga. Naging normal na ang mga pangyayari ng mga sumusunod na gabi ni Ate Mayet. Maging ang makina niya ay normal na. Normal na din ang takbo. Ngunit isang linggo ang lumipas, isang gabi, mga 1:00 na pala ng madaling araw yon. Katatapos pa lang ni Ate Mayet sa snack break niya. Pabalik na siya sa kanyang pwesto. Biglang may nakita siya na isang bata. Tumakbo ito sa kabilang machine na animoy nakikipagtaguan sa kanya. Akala niya nung una ay isa sa mga anak ng katrabaho niya, pero imposible naman kasi. Bawal naman magsama ng bata sa kumpanyang ito. Sinundan niya yung bata sa kabilang makina. Nakita niya itong nakaupo sa bandang dulo ng machine. Nakatalikod sa kanya ang batang lalaki. Nakaupo ito na nakayakap
sa kanyang dalawang tuhod. Tinawag niya ito. Biglang lumingon ito sa kanya. Laking gulat niya na. Umikot ang ulo nito sa bandang likod na hindi man lang gumagalaw ang mga katawan nito. Habang inaabot sa kanya ang isang bola. Ang itsura ng bata daw ay wala itong ilong at labi, kaya naman nakalabas ang mga ngipin nito. Dahil sa takot, pumaripas ng takbo si Ate Mayet papalabas ng sewing department. May sumudon din sa kanya na isa pang katrabaho na nakakita din doon sa kaluluwa. Isang minuto din bago nakabalik sa kanilang wisyo yung dalawa. Kinabukasan ay naging usap-usapan sa buong planta ang pagpapakita ng isang kaluluwang bata na may dala-dalang isang bola. Maraming salamat po.